Kailan mo'y nagising sa boses mo? Minahal ka ng masa, ramdam nila ang puso mo. Mabigat ang laban pero di ka tumalikod. Dahil sa bayan lagi kang nakatayo at handang umalalay. Kay kami naman ang sasalo. Tatayo sa tabi mo, kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Kasama mo ang Pilipino at hindi ka iwan. Ay kami naman. May mga turong hidala namin lagi. Sa yapak mo, handa kaming sumunod. Hindi magbabago ang suporta namin sa'yo. Kaya tatayo titindig para sa'yo. Dahil kami naman. Ituro mo lang ang daan. Nandito kami, matatag, handa. Dahil kami naman. Dahil kami naman. Wala siyang kaso sa labas. I do not know anong tawag doon, kung anong ginagawa niya doon. Kasi di ba, walang kaso here, walang kaso there. So we urge the Supreme Court to help us because wala tayong tatakbuhan, si Supreme Court lang, and we urge them to help the Filipinos. It's about time. A lot of the Filipinos want to hear from you. And the signatures na ginawa namin ng team ng Tayo Kami Naman Signature Global Campaign, no, naikot namin ng buong Philippines, and hawak namin ngayon. A lot of these people wants to hear from the Supreme Court and wants to bring PRRD back home. So yun lang po, sana po mga kababayan sa mga nanonood, pagdasal po natin si PRRD, pagdasal niyo po ang lahat ng mga kababayan natin na patuloy po na nagre-raise ng kanilang mga voice, because we really want him back home, because we believe that he sacrificed almost all his life for the Filipino people. It started in Davao, which I think you all know, and look how Davao is very progressive now. So I think really it's about time we stand up and pray lang tayo, laban lang tayo hanggang sa dulo, sama-sama tayo. We already have, actually, marami ang hawak namin ngayon na mga signatures, around almost 300,000 na. However, today, 300,000 signatures. However, today, ang isasabot namin sa Supreme Court is around 160,000 signatures. Yung hindi namin masasabit today, we are going to submit it in the next filing. Kasi may mga requirements kasi sa Supreme Court, no? Pagdating sa filing, pagdating sa annexation. So, we already work on the signatures last week na mag-prepare, and yung mga iba sa susunod namin siya i-file. Meanwhile, tuloy-tuloy kasi ang pagsasubmit natin, tuloy-tuloy ang signature campaign, ang pag-file natin sa Supreme Court, tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-desisyon ng Korte Suprema dun sa mga hakikas sa mga spaces. Ma'am, how many provinces na po yung nabisitan na puntahan? 40 cities. 40 cities and provinces. Luzon, Visayas, Mindanao po yun. Ma'am Joey, hanggang kailan po natin gagawin? Hanggang hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema sa Apias Korte Suprema. Maraming nagtatanong, kung ano yung signature mo, i-report ko lang po kasi sinasabi nila na bakit 300,000
totoo, no? And marami pa rin hindi nakakaalam. We're just using our platforms. That's why we ask everyone to spread the word and let's do something for, for PRRD. Alam ko marami sa inyo, mga supporter, naniniwala sa politika ni PRRD. Let us spread the word and let us push for action, especially in correcting the mistakes that are going on now sa bansa natin. Hindi madali na mangalap ng signature. Hindi madali na kung makakita tayo, let's say, siguro sa isang araw makakuha tayo ng 700 signatures. 700 signatures na pinagsama-sama mo sa isang lugar ay napakaraming tao. Okay? But 700 signatures on paper, mukhang napakakonti. Okay? But I would just like to tell you that if we are going to spread the word and come together, we would be able to get an overwhelming number so that we would be able to convince the Supreme Court that this is something that we really want to be decided on. Maganda yung pakiramdam namin sa numbers. Actually, sa sarili naming palagay, maganda ang pakiramdam namin sa turnout ng signatures dahil ang huling signature campaign na ginawa sa Korte Suprema ay noong 2020, noong taong 2020. Ito ay noong nag-file ang mga grupo ng anti-Duterte na i-compel ang Supreme Court, i-compel ng Supreme Court si PRRD na i-divulge ang kanyang medical health condition. Ang kanilang part ng kanilang annex ay ang letter na nagsasabi na ang mga tao ay curious din tungkol sa kalagayan ng health ni PRRD. So, maraming mga nagpirma-pirma, ginawa itong part ng submission ng kanilang petition at ang kanilang idinadasal doon sa kanilang petition na yun, sa letter na yung signature complaint, ay resolutionan na ng Supreme Court ang petition of ang writ of mandamus na magko-compel supposedly kay PRRD na i-divulge ang kanyang health condition. So what happened there? Ang nangyari doon, nagdesisyon ng Supreme Court nang mabilis. Okay? Nagdesisyon ng Supreme Court noon ng mabilis sa kabila ng beside dun sa fact na nasa gitna tayo ng pandemic noon, ang Korte Suprema ay nagdesisyon dahil na rin siguro dahil sa pagbubudyok na signature campaign na yun. Hindi nila nakuha yung gusto nila. Hindi, ultimately, hindi pinayagan yung writ of mandamus. Pero ang punto, because of the signature campaign in one way or another, it influenced the Supreme Court to act on the petition immediately. Now we already have, for today we have around 162,000 signatures to be submitted. And then on March 11, we're going to submit another batch of signature. And on March 28, we're going to submit another batch of signature. So I hope everyone will join and help us in doing this. Ikumbinsin natin ang Supreme Court, magsumamo tayo sa Supreme Court. Sa panahon ngayon, Supreme Court na lang ang may kapasidad sa lahat ng branches ng ating gobyerno. Sila na lang yung may kapasidad na itama yung mga maling nangyayari. So, wala na tayong maasahan sa executive, wala na tayong maasahan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, sa House of Representatives, sa Senate, minority lang ang kakampi natin. So, kailangan na natin mag-step up ang Supreme Court, convince natin siya na ilaban ang ating soberanya, ipagtanggol at protektahan ang karapatan ng isang Pilipino na nasa abroad dahil siya ay Pilipino, deserve niya na ipaglaban at protektahan ang kanyang karapatan base sa ating sariling konstitusyon. So, iuwi natin si PRRD. Meron po ba tayong target, ma'am? How many signatures po yung kailangan natin? Well, yung mga self-imposed target namin is 500,000. Self-imposed yun. Self-imposed target yun. We want to get as much as 1 million po. Kung kaya natin. Ang importante lahat tayo kumikilos, nagsisignify. I don't think any, I'm very, very confident that this is the biggest signature campaign, if not the biggest signature campaign for this kind of cause. So, magtulungan po tayo, manindigan tayo. Bawat isang pumirma sa signature campaign ay naninindigan ng tama para sa bayan. And like I said earlier, this is not just a
about year or lead. This is about this is about us pushing back, asserting our sovereignty, okay? So that the Supreme Court, on behalf of the whole nation, will also assert the sovereignty of our country by making sure that the Filipino is afforded kung anuman yung karapatan niya na dapat ibinigay sa kanya. At ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas na hindi humarap sa competent judicial authority ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap. So, dapat manindigan ang Supreme Court at magsalita. Hindi ba ay tama? Saan naman pwede maganda ng schedule? Actually, sa totoo lang, sir, hindi talaga kami nag-a-announce ng schedule ahead of time. And for, you know the reason, because we do not want to be, entrapped, ganyan, or Mapaghandaan. mapaghandaan kami, or the reality is, gipitan ngayon pag alam nilang Duterte ka, gipitan So, that is why, itong panahon na to, ang kailangan na talagang matinding pagkakaisa. So, in as much as we want to announce in advance kung nasan kami sa mga certain na lugar, ini-encourage namin ang lahat na mag-monitor ng post, mag-monitor ng I think that is also one of the reasons why we were able to visit a lot of places na wala masyadong adalian, to be honest. Dahil sa, short notice yung aming pagbisita. At kung ano yung reach ng aming audience, aming social media platform, yun ang nagre-respond doon sa aming mga announcement. Pero ang signature campaign naman po, hindi din naman po kailangan hintayin na pumunta kami sa Manila. Ang signature campaign po ay maaari nyo gawin sa loob ng bahay ninyo. Maaari kayo mag-download ng signature sheet. I-print po ninyo, papirmahin nyo po yung mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, ang inyong pong mga katrabaho. At pagka nakakuha na po kayo ng firma, sapat na firma, at tingin ninyo ay okay na ito para sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, maaari nyo po itong LUC, JNT, JRS, or whatever sa designated address. Yung ating pong designated address ay yung sa Davao City. Kung kayo naman po ay nandito sa Manila, maaari mag-PM sa amin para ibigay namin sa inyo ang Manila address. And also, ang mga kababayan natin, OFWs, can also participate sa Tayo Kami Naman Global Signature Campaign. Pwede lang sila pumunta sa website natin, tayokaminaman.org, and then they can actually print out the sheets. Pwede sila magpapirma at pumirma at ipadala doon sa address listed on file. So, pwede po ang mga kababayan natin OFW na sumali. Kung ano mag-inspire kayo ng one piece lang para may ipagsunod sa namin? Meron. Maaari kayo magpamigay ng mga Para habang nakapag-survey kami. Yes. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.